Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Iyong piliting makita ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. At ako ay lumuluha kanina sa likuran. At yung mga nakaraang revival since 2003, 21 days po yun, 21 nights. Wala pong tigil yan. At sinundan ng 240 nights. At ang huli ay noong 2006 ay 80 nights. At lagi pong puno gabi-gabi ang lugar na ito. At ang mga sumunod na ay 12 nights, 7 nights, 13 nights. Basta lagi pong sunod-sunod na mga gabi. At napakarami pong mga karanasan sa himala ang mga dumadalo. At ako po'y naniniwala na bawat isa sa inyo makakaranas din ng personal mong himala. Kaya ngayon pong gabi, katulad po ng aking nadarama, ikaw mismo ay makakaranas ng himala. Kayo po ba'y makatatagal na nakatayo ng mga 40 minutong katulad ko? Lahat po ng walang bahay pumunta rito sa harapan. Lahat po ng walang bahay, yung nangungupahan lang, pumunta kayo dito sa harapan. Lalo na kung wala kang pera. Sige po. So, yung ininyero, magtayo na ng construction company. Dahil ito, magpapatayo ito ng mga bahay. Amen? Hindi po ako nagbibiro. At ang sabi ng banal na Espiritu, tayuan mo para sila'y makaranas. Dahil nun po mga kanser, talagang gumagaling po at lahat po halos ng tumayo ay nakakapag-abroad. At ang sabi ng banal na Espiritu, i-restore ko yan. Sa Matthew 18 verse 19, ito po ang ating tatayuan, anuman ang pagkasunduan ng dalawa. Kaya ako po, kailangang meron kang taga-agree. So ako'y makiki-agree sa inyo na kayo magkakaroon ng bahay. Ngayon sasabihin mo wala kang hanap buhay. Hindi mo problema yon. Basta ikay maniwala lang. Again, I say unto you that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Sino raw po ang gagawa ng ating pagkakasunduan? My Father which is in heaven. Kaya't maghawak-hawak kamay po kayo. Basta tandaan mo, magkakaroon ka ng bahay. Sige po, sambahin mo ang Diyos at magpasalamat ka na ngayon pa lamang. Lakasan mo ang iyong boses, magpasalamat ka na. Pag kaya mong gawin, hindi mo kailangan ng himala. Ang himala ay imposible. Sige po, tuloy. Yuradaka sukuraladaka. Shanda kidoko sukuradaki.
Nung mangarap po kaming magkabahay, ang sweldo ko lamang po noon ay 250 pesos. Pero dahil kaming mag-asawa ay nagkasundo, dahan-dahang dinala kami ng Diyos dun sa qualification na requirement sa SSS. At ang 250 sweldo hindi pwedeng mag-loan. Pero kami ay nagkasundong mag-asawa na ito ay mangyayari. Ulitin kong muli, kailangang imposible yung iyong paniniwalaan. Amen po ba? Dahil ang Diyos ay Diyos ng mga imposible. At kapag ikay naniwala sa imposible, iyan ay malaking pagsambat paggalang sa Diyos na naniniwala ka na kaya niyang ikaw ay bigyan ng sariling bahay. Ukasakido kukusukra. Sa isang gawain, kailangan ng mga makasama sa isang malaking conference sa Canada. At kahiya-hiya ang Pilipinas dahil kulang ang representative. At ang sabi ng bishop na nasa harapan, sino ang gustong makasama sa Canada? At walang may gusto. At ang pangalawang hamon niya, yung mga walang pera, tumakbo sa altar at makakasama ko kayo. Napakabilis ko po na tumakbo at nakasama ako sa delegation dahil ako'y walang pera. Ulitin kong muli, ikaw po ay magkakapera. Amen po ba? Walang nasasayang na pagdalo sa gawain. Amen po ba? May isa tayong kapatiran na nag-umpisa sila ay maliit na bangka lang sa pangingisda. Pero dahil sa pakikinig nila sa radyo, sila po ngayon ay meron ng 8 tricycle at halos 5 pintuang apartment dahil sila po'y mangingisda lang. Ulitin kong muli, kapag hindi imposible, hindi mo kailangan ng himala. At laging tandaan mo, hindi papayag ang Diyos na magtagumpay tayo na hindi siya kasali. Amen po ba? Kaya pag naniwala ka, huwag mong titingnan ang kawalan mo. Ang tingnan mo ay ang kasobrahan ng Diyos. Dahil ang Diyos handang laging magbigay ng sobra sa Kanya. Amen? Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako'y nakikipagkasundo sa bawat isa. At itong pakikipagkasundong ito ay hindi batay sa iyong kakayahang maniwala. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako'y nakikipagkasundo sa inyo kung ano ang salita ng Diyos. Ano man ang pagkasunduan ng dalawa dito sa lupa, ay gagawin ng Diyos. Aking Ama, aking Ama, aming Ama, sa pangalan ni Jesus, lahat ay magkaroon ng karanasan na magkaroon sila ng sariling bahay sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay sumigaw ng Amen. Amen! Hallelujah! So makaupo na kayo dahil may sarili na kayong bahay. Hali po kayo, yung nakasangla ang mga bahay, properties, hali kayo at ating tutubusin. Hali kayo, dito sa harapan. Amen. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya dahil ang pagkakasangla ay pagkakataon ng Diyos. May isang babae na dumalo rito noon, may cancer. At katatakbo niya sa unahan, nalaglag yung cancer. At nakatanggap siya ng kagalingan. At siya nagpupuri sa Diyos. At ang problema naman niya, ipo-foreclose yung kanyang house and lot. At nung ako ay maghamon, agreement ulit, natubos niya yung bahay. Kahit matagal na siya ay nawala ng trabaho dahil dun sa sakit.
At nung magkita kami noon, ang sabi niya, grabe po ang Diyos pag ikaw pala'y naniwala. Ulitin kong muli, kung kaya mo, hahayaan ka ng Diyos sa kaya mo. Ang himala ay paniniwala sa imposible. Muli, kailangang kumuha ka ng makakasundo mo na pareho kayong naniniwala. Ako'y naniniwala dahil may karanasan kaming mag-asawa nung ipo-foreclose yung bahay. At kami nagkasundo, umawit lang kami. Laging tandaan mo po, may mga himala na instantly. So kinabukasan, nagkapera kami, hindi na foreclose. Mamagdamag po yun. Merong himala na 24 oras at merong ring himalang 1 oras. Hello? At merong himala na pwedeng 1 buwan, 2 buwan, pero ikaw lamang ay maniwala na ang Diyos natin ay Diyos ng mga himala. Kaya aming Ama, kung ano ang iyong salita, aming tinatayuan. Maghawak-hawak kamay kayo at tayo magkakasundo ngayong gabi. At tingnan mo, pumikit ka sandali at matuto kang sa iyong imahinasyon ay makita mo na hawak mo na ang iyong mga titulo. Huwag mong titingnan ang halaga. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Malugod po namin kayong inaaniyahan sa aming Friday Night Revival sa darating na April 3, April 10, April 17, at April 24. Kahit sino ka man, saan ka man naroroon, maaari kang dumalo sa gawain ito at ito po ay walang bayad. Ito po ay magaganap sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Ang tingnan mo ay ang salita ng Diyos na tayo nagkasundo ngayong gabi. Amen? Tayo nagkasundo ngayong gabi. Tayo nagkasundo ngayong gabi at paulit-ulitin mo sa iyong panalangin. Ako po'y naniniwala sa napagkasunduan namin ni Pastor Greg. Kaya sa ating napagkasunduan sa pangalan ni Jesus, maganap at mangyari ang katubusan dun sa inyong mga properties na nakasangla. Iniutos ko sa mga bangko, i-release ang inyong mga properties sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabihin mo lang, Amen. Amen. So God bless you. So hali kayo yung mga gusto ng promosyon sa opisina. Wala bang nag-opisina dito? Factory. Hali kayo at hindi na kayo mag-e-endo. Hali kayo, magiging kayong regular. Yung mga laging nag-e-endo every 6 months, hali kayo. Wala bang may hanap buhay dito? O mga negosyante na gustong magkaroon ng malaki-laking kinikita. Hali po kayo. And I will declare an overflow starting tonight. Amen? I am sure that God is able. Amen? Maghawak-hawak kamay kayo. At huwag kang mag-aalinlangan. Pumikit ka. At huwag kang magdududa. Sige po, pumikit ka lang. So I now declare that there will be a mighty move of the
Holy Spirit in your business, in your job, there will be a breakthrough promotion, a big breakthrough in your business. Make it known tonight, Satan, your opposition is now erased. Your strongholds is now destroyed. And I command the flow of powerful blessings into your business. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. So God bless you. It will not be prayer of agreement, but it is my declaration, and it is for you to believe. Believe God, and you shall be established. Believe His preacher, and you shall prosper. So in the mighty name of Jesus, mula ngayong gabi, tinatapos ko ang inyong kakapusan. Mula ngayong gabi, ibinapayag ko ang malaking ulan ng biyaya at pagpapala sa inyo. Mula ngayong gabi, lahat ng sisimulan ninyo ay magtatagumpay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, at ang mga pagpapala ninyo ay aabot sa inyong apo sa talampakan. Napakalaki nito sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay naniwala sa kaniyang lingkod. Amen. Hallelujah. Tingnan mo rin ang iyong katabi. Sabihin mo, napakapalad natin. Dahil ang taong ito ay taon ng banal na Espiritu. Huwag ka pong mag-aalinlangan. Kung nangyari sa amin, kung nangyari sa akin, nangyari din sa iyo. Amen po ba? Kaya pag uwi mo ngayon, huwag kang lalakad na talunan. Huwag, sabihin mo, in the name of Jesus, I am victorious. I am more than conqueror. Amen? And then declare that you have what you believe. Amen po ba? Amen po ba? Huwag kang mag-aalinlangan dahil nalulungkot ang Diyos pag pinagdudahan siya. Kaya maniwala ka, tandaan mo ito, walang nakapagpaparumi sa tao na pumasok sa bibig. Ito ay idinudumi lang. Ang nagpaparumi sa tao ay yung mula sa kanyang pusong lumalabas sa bibig. Hello? So do not contaminate your holy body, because your body is the temple of the Holy Spirit. Huwag kang magsasalita ng mga negatibo. Ang laging sabihin mo'y positibo. Amen? Kung parang nakakaramdam ka, at hindi tama yung pakiramdam at salungat doon sa pinaniwalaan mo ngayong gabi, tawanan mo yung pakiramdam na yun. Sa tandaan mo, sabihin mo uli sa iyong sarili, 80 taon ang pinakamaiksi mong buhay. Hello? At kung enjoy ka pa, 90. Amen? At kung sakaling hindi mo mabili yung kinakain ng iba, magdiwang ka dahil ikaw ay nasa diet. Amen? Bakit mo pa kaiinggitan yung hamon, lechon? Malunggay ka na muna dahil yun po, at least kailangan meron kang ABC araw-araw. Ano yun? Ang palaya? Ano pa? Ano yung B? Ano yung B? Ano yung B? Ano yung B? Yung C ay kamote eh. Ano yung B?
Baboy. Banaba. So, yun po, pag yun ay once in a while ay iyo pong isinasama sa iyong pagkain, magiging ka pong malusog. At ang kalusugan, mura lang. Ang sakit, mahal. Dahil ang presyo ng lechon ay napakamahal, 400 na yata. Kaya napakamahal ng pagkakasakit. Kaya magdiwa, ang palayang hilaw, hilaw. Huwag mong luluto, itaalisin yung pait. Yung pait ng ampalaya, yun po ang malusog. Ano po ba ang, ba't nauwi tayo dito sa, hindi po dahil kayo malusog na para ma-enjoy ninyo yung bago ninyong mga pagpapala. Nakukuha nyo. Kaya kailangan ikay kumakain ng gulay. At makikita mo ang mukha mo ay magliliwanag at mararanasan mo ang kaginhawahan. At ito ang aking sasabihin sa inyo, magmarcha ka sa paligid ng bahay mo. Totoo po yan, ginagawa ko yan. Pag minsan sa bubong ako, huwag mo akong gagayahin dahil kayo'y bata pa. Inaakyat ko ang bubungan at aking idinideklara ang mga pagpapala ng Diyos. Dumarating po . So what you declare, God shall perform. Ang lahat ng ipinapahayag mo gagawin ng Diyos. Pero alisin mo muna ang sama ng loob. Magpatawad ka. Kung merong hindi nakapagbayad sa iyo ng utang, sabihin mo, Panginoon, ikaw ang magbabayad. Dahil ang Biblia ay nagsabi rito sa 7 taon, lahat ng may utang sa iyo, patawarin mo. Hello? At walang sino mang maghihirap sa inyo. Kaya pag may umutang sa iyo, kalimutan mo na. Ganun lang pong kasimple. Dahil pag inisip mo, hindi ka makakatulog. Pero pag hindi mo inisip, magbabayad siya. Ba'y naniniwala na magiging maayos ang daloy ng mga trapiko? When revival will hit the land, makikita mo, magiging disiplinado ang mga driver. Bakit pa nagtatraffic? Dahil nga po, patong-patong ang bus, tapos hadlang pa ang taxi, mahal natin yung mga driver na yon. Pero alam mo, kapag nagkaroon ng powerful revival in the land, disiplinado ang mga tao. At ibibigay na ng Diyos yung malaking kayaman ng tinatayuan natin sa ilalim ng lupa. At ang Pilipinas, tandaan mo po ito, yung mga nakatagong yaman, minimum lang po ito, sa Switzerland lang ito, this is facts and figure, $143 trillion. Kaya pag yun po ay na-release at i-release po yun sa mga darating na buwan. Bawat Pilipino ay pwedeng swelduhan ng 20,000 a month for 60 years. Hello? Kaya magpakaalam ka na sa Diyos. Amen? At mawawala na ang unemployment dahil ang huling panahon gagamitin ng Diyos ay mga Pilipino. Ang Pilipinas ang panghuling panahon na ang Diyos ay gagawa ng malaki at pambihira at imposible. Eto, hindi ninyo alam, nagsisiksikan dito. Dito pa lang sa tabi natin, 15 bangko. Bakit? Dahil yayaman kayo, dito kayo magbangko. Amen? Dahil lagi kang a-attend sa gawain dito. Amen? Hallelujah. Isipin mo po yun, bakit 15 ang bangko dito sa paligid? Pwede pa po yun sa bandaron. Because they are, hindi nila alam ito, pero sila ay naghihintay ng malaking mga depositor. Amen po ba? Sabihin mo, ako yun. At igagalang ka ng mga bangko sapagkat napakalaki ng iyong account. Amen po ba? Kaya yung lahat ng naniniwala, lumukso ng 15 ulit. Hallelujah! Sige po! Hallelujah! Hallelujah! Praise God!
Hallelujah! 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 Sabihin mo, our God is the warrior God. His name is Yahweh. He is holy. He is holy. And with Him, you are a warrior. You are a warrior. And all the forces of darkness is so afraid of you. Because you are a warrior. Alam mo, laging nagkakamali si Satanas. Dahil lang hindi niya alam, habang ako'y isinisiksik niya sa kawalan, lalo ako nag-aalab sa meron. Amen po ba? At sa halip na yung nararamdaman sa katawan o yung madalang nadating ng pera ay magpahina sa akin, ginagamit ko yun para lalo akong maging matapang at maunlad. So use your tests and trials to be on fire in your relationship with God. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ang payo ko sa inyo, basta revival, kansilahin mo ang lahat ng iyong appointment. Dahil naririto ang umpisa ng iyong kayamanan. Amen? Amen. At ito ang sasabihin ko sa inyo, magsanay kayo dun sa babaeng 12 taong dinudugo. Ano ang sabi niya? Mahawakan ko lamang ang laylayan ng pantalon ni pastor. Hello? Dahil sabi ng Panginoon, ako ay babalik na sa piling ng aking Ama. Kaya alam mo, si Jesucristo'y nasa iyo. Kaya lahat ng kamag-anak mong humawak sa baro mo ay gagaling. Amen? Huwag mo nang sasabihin dahil baka mandilat sila. Basta paniwalaan mo na nga hawak sa iyong damit ay gagaling. Hawakan mo ang damit ng katabi mo. Amen? So, exercise. Exercise. Hallelujah. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya. Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakikinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya sabi nung iba, ay hindi ako kasing edad nung aking edad. Dahil ako ay 66 na at parang ako ay 65 years and 365 days. Kaya nais ko, alam mo, napakaganda po laging ngumingiti. Alisin mo ang kalungkutan sa iyong mukha. Hindi po yan maganda. Sabihin mo sa iyong katabi,
Ito po ang sikreto ko. Haharap ako sa salamin at akin titingnan dito sa muscle ng mukha ko kung anong pinakamaganda kong ngiti. Para pag nagpa-picture ka, alam mo kung saan titigas yung muscle mo. Nakukuha mo po? Hindi ka natatanungin ng photographer mo, ano po ang gusto mong picture dito? Kahit ano yan, ikaw pa rin yun. Amen. At ang napakaganda po, ay yung pangit ka sa litrato at pag nakita kang personal, magpapa-autograph sa'yo. Kaysa napakaganda mo sa litrato at pag nakita ka, naku, ang bihira rin ito, kaysa siguro ito. Kaya nais ko pong ipaunawa, ang pagganda natin ay lagi kang nakangiti. Kaya pagkagising pa lang sa umaga, ikaw ay huwag magbubuntong hininga, iyong i-welcome ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? At laging titingnan mo kahit na pareho pa ring higaan, titingnan mo araw-araw na ikay nakaupo na sa kutson. Hindi po ako nagbibiro. This is declaring what you believe. Amen po ba? Naalaala ko ang isang ibanghilistang babae. At siya ay nagbo-broadcast silang buong pamilya sa radyo. At siya nabubuhay sa pananalig. At sinilip siya nung isang supporter niya dahil ang sabi niya doon sa kanyang katulong, magluluto tayo ng almusal. At ang sabi ng kanyang katulong, ano kayang iluluto namin? At ang sabi niya, ihanda mo ang lutuan at ako'y magluluto. This is true story. So, naghanda sila ng lutuan, pero wala po siyang iluluto. Pero po siya naniniwala na hindi gusto ng Diyos na magutom siya dahil siya ay naglilingkod sa Diyos. Alam ninyo, narinig niya ang boses bago niya isalang yung kanyang lutuan na walang laman. At ang sabi, Pastora, narinig ko po sa Diyos na ikay magluluto ng almusal. Ito po, dinalhan ko kayo ng isang kariton na hamon. This is a true story. Sa paniwalaan mo o hindi, talo ka pag hindi ka naniwala. Kung ito'y nangyari sa kanya, dahil ang sabi po ng Biblia, all your need is supplied. Amen? So lahat ng iyong kailangan natustusan na. Kaya walang sisihan. Ano po? Walang sisihan. Laging magpuri kayo at magdiwang. Basta laging tandaan mo, nung ako ay napagod na for 13 years na ang galing ko pong humabol sa bus. At napakagaling ko rin matulog ng nakatayo galing sa mga Bible studies. At pag ako'y dinudukutan na, ginigising ako ng banal na Espiritu. O ano yan? Wallet ko yan. Hindi, totoo po ito. Hindi po ako nagbibiro. At ako'y sanay na tumayo sa estribo ng jeep. At kapag ako ay nasa Bulacan at ang tubig ay hanggang bewang, nakasakay ako sa trike, yung malalaking gulong na bisikleta. At ako ay parang isang mandaragat na nakatayo at nakalilis ang aking pantalon. Dahil ako'y patungo sa paglilingkod. Sabihin mo, there is a price for victory. Amen po ba? At pag naririnig mo na ang boses ng banal na Espiritu, ang ibig sabihin, ikaw ay laging magiging payapa. Manalangin tayo para inyong maunawaan ang makapangyarihang mensahe ng Diyos para sa bawat isa sa inyo at kahapon na lang ang kakapusan. Your luck is now history. Amen po ba? O Diyos aming Ama, ang pinakamagandang pagkakataon namin sa buhay ay maniwala mula sa wala dahil ang linikha mong nakikita ay mula sa hindi nakikita.
Kaya dalangin ko na ang lahat ng kanilang ipinahayag ay mahahawakan nila at magiging isang buhay na karanasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang unang gabi po ay Revive Life in the Spirit. Kaya po tayo ay nasa ganito dahil yun pong Life in the Spirit at ang akin pong mga tinuturuan noon ay mga empleyado ng Central Bank at ng NEDA, ng Bureau of Coast and Geodetic Survey, Court of Appeals, Bureau of Agriculture, at ako po'y turo lang ng turo. Hindi po ako nagtuturong ganon. Tinuturuan ko po sila ng Biblia. At laging tandaan mo, ang katugunan sa iyong mga katanungan ay naririto po. Ang promosyon mo ay nakapaloob sa salita ng Diyos. Amen po ba? At sabihin mo, kung si pastor ay nakapunta sa 15 bansa na walang utang, mangyayari rin sa iyo. Sana 16 na bansa ang mapuntahan mo. Higtan mo ako. Amen? Higtan mo ako. Hallelujah. Kailangan pong matapang ang iyong pananampalataya. Yung iba kasi, nako, ay kay pastor lang yan. Mangyayari din sa iyo. Ang iyo lamang gagawin, maniwala. May bayad ba ang maniwala? Libre po yan. Ang may bayad ay pag nagkasakit sa pag-aalinlangan. Pero pag ikaw po'y naniwala, katulad ni pastor, since 1980, ang huling sakit ay wala nang nangyari since then. Kagagawan ko ba yon? Hindi po. Ang tawag doon ay grasya. Amen po ba? Kaya napakahalaga po na iyong maintindihan na pag natulog ka, ikaw ay babakuran ng Diyos ng proteksyon. Amen po ba? At laging tandaan mo po na ikaw ay iniibig ng Diyos. And then, kagabi, ikalawang gabi, ang titulo, Insist, Thy will be done. Ulitin kong muli, ikaw ay may katapangan. Hindi ka duwag, dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo at ito ay Espiritu ng katapangan. You have the spirit of courage, you have the spirit of bravery, and you have the spirit of boldness. Kaya pag ikaw ay may malalaking pagsubok, sabihin mo, Diyos ko, bigyan mo po ako ng espiritu ng katapangan. Hallelujah. At kailangan ikaw ay declare ng declare. Ipinapahayag mo. So ang titulo po ng mensaheng ibinigay sa akin ng banal na Espiritu, Restoration. Restored prosperity. Ano po ang sabi? Greater than before. Restored prosperity greater than before. Huwag mong laging titingnan na ang prosperity is about money or material blessings. No, yun po, ang pera po yung resulta ng prosperity. Because the simple meaning of prosperity is this. Isulat mo dahil ang umpisan natin ay lecture form of Bible study. Prosperity is your ability to use God's ability to help your mother-in-law, to help your neighbor, to help the poor and needy in whatever they are in need of. Basta po ikay naghangad na makatulong, tutustusan ka ng Diyos. So what is prosperity? Your heart attitude to help. Yun po yung nasa yung puso na makatulong. At yung pusong yun ay tutustusan ka ng Diyos. At laging tandaan mo po,
nagmi-mission ako at merong nagbabayad ng lahat ng gastos ko. At nung ako ay magmi-mission dito po sa Middle East, sa Bahrain, namatay lang yung twin-engine jet plane ng Cathay Pacific, namatay lang yung isang makina. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin, at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. At ang sabi ko, Diyos ko, bakit po dito kami mahuhulog sa dagat? Pwede naman po ako mamatay doon sa kwarto ko. Ba't dito pa sa dagat? Sabi niya, hindi ka mamamatay dahil narito ka sa eroplano. Hello? So God will preserve a place where a righteous person is present. Kaya laging tandaan mo, hindi malulugi ang iyong kumpanya dahil naroroon ka. Sa sandaling umalis ka, malulugi na yon. So God honor the righteous. Amen po ba? So, ang sabi ng banal na Espiritu, dalawang isipan yun. Ang sabi ng isang isipan, huwag kang mag-alala. Ngayon, ang insurance ng namamatay sa aeroplano, $4 million. Di ba mayaman ang iyong maiiwan? Sabi ko, oo nga, no. Pwede, maganda ang kanilang buhay. Pero sabi naman ng isang boses, hindi ka mamamatay. Gusto ko lang na ikaw ay tumuntong sa tarmac ng Bangkok Airport. That was 1997. At nakatube na po, dahil moderno na ang kanilang airport, nakatube na po yon. Dahil itinago siguro ng Cathay Airlines, yung sunog na makina, dahil baka matakot ang pasahero, napakalayo nung pinagparkan ng aeroplano. Kaya nangyari, yung sinabi ng banal na Espiritu, tutuntungan mo ang tarmac ng Bangkok, Thailand. That was 1997. Pag ikaw po'y naging masunurin sa Diyos, tandaan mo po, matatakot sa iyo ang dyablo. At iiwas ang mga demonyo at ikaw ay pararaanin. Yung iba hirap na hirap magmisyon. Puro konsumisyon. Dahil hindi nila alam on how to do warfare. Huwag kang pupunta sa misyon pag may sama ka ng loob. Tatakutin ka ng dyablo. Hello. 1998, nagmi-mission ako sa Northern Thailand. 2005, kasama ko si Pastor Kenneth. Kami ay dumalo ng isang world conference about China mission. At sa pangunahing mesa, dahil kami mga broadcaster from the Philippines, katabi namin sa tanghalian si Heavenly Man. Naalala ninyo si Heavenly Man, yung Chinese na lumundag sa napakataas na pader at hindi siya nahuli. Napaka-banal po niya nung kami ay magkakatabi sa kainan. Kaya nais kong hamunin kayo na ikaw ay pwedeng ipadala ng Diyos
Kahit po sa malayong lugar ng Fiji. Huwag kang mamimili ng mission field. Hindi po yan pinipili, pinakikinggan po yan kung saan ka dadalhin. Hello. Nung ako ay nasa Hanoi at nagmimisyon, kinakain ko ang hinalabusan na togi. Kaya mong kumain ng hinalabusan togi? Hindi po, iginigisa yun. Togi nga ba yun, oh? Yung may balatong na may, yung munggo na may sprout, ayun! Kami ay nasa isang lugar, kailangan pag nasa mission field ka, kung anong kinakain nila, kakainin mo rin. Hindi ka mamimili. Nung kami nasa bundok ng Thailand, nagturo ako sa isang Bible school, sa pusod ng kagubatan ng Northern Thailand. Alam nyo, ang estudyante, 7. Mula Pilipinas, magtuturo ako sa 7. Pero ako po'y naniniwala, walang nasasayang na paglilingkod. At ako ay nakaupo dahil kaya ako'y mahal na mahal ng mga Thailander. Dahil kung paano sila kumakain, nakakamay, ako'y nakakamay din. Hindi sila nagsasabon ng kamay, ako'y hindi rin nagsasabon ng kamay. Hindi ganyan po ang misyon. Huwag kang pupunta sa misyon kung ikaw ay gusto mo i-dekubiertos. Sa bahay mo na lang ikaw tumigil. Kaya nais ko pong ipaunawa, tayo po'y magkakasama ngayon because God desire to restore your prosperity. At ang unang katibayan ng prosperity ay may kapayapaan ka dito. Sabihin mo sa iyong katabi, may kapayapaan ka dito. Pag po tayo tapat sa Panginoon ay talagang tayo po ang pagpapala ay hahabol sa atin. Amen po. At pinupuri ko po at pinasasalamatan si Lord sapagkat siya nagpo-provide ng lahat kong pangailangan kasi wala po akong trabaho. Pero praise God po, talagang ang pagpapala po ay humahabol sa akin dahil nung pong Martes po, naglalaba po ako at may tumawag po sa akin. Sabi niya, Sister Feli, andyan ka ba sa bahay niyo? Sabi ko, naandito po ako, hindi ka ba aalis? At purihin po ang Panginoon dahil nung pumunta siya sa bahay, may ibinabot po siya sa akin na pera. Kaya pinupuri ko po ang Panginoon dahil nga, hindi nga ako humingi, pero praise God, talagang ang pagpapala po ang humahabol sa akin at binigyan po ako ng 1,000 hanggang sa nung hapon naman po, pumunta naman po ako dun sa pamangkin ko at parang kinukumusta ko lang siya. Purihin po ang Panginoon at binigyan din po ako ng pera ng 500. At kanina po, talagang napakabuti ni Lord dahil kanina naman po may nagbigay din sa akin ng 1,000. Kaya talagang ang Lord napakabuti. Ang sabi nga niya, year 2015, talagang tayo ang pagpapala ay hahabol sa atin. Yun lang po, kailangan po tayo maging tapat sa Panginoon sa pamamagitan ng tithes and offering. Kasi po yung tithes and offering, hindi lang naman po yung pera, kundi andun po yung proteksyon, andun po yung lahat ng benepisyo sa cross ng Kalbaryo ay mararanasan natin. Kaya pinupuri ko at pinasasalamatan ng Lord dahil tunay na buhay ang Diyos sa ating mga buhay. To God be the glory. Amen. Purihin po ang Diyos sa buhay natin. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil nagbigay siya sa akin ng pagkakataon na matagal ko na rin hinihintay. Nung una, simula nung Lunes, nung revival, nagsabi si Bishop na ikaw ay makakasakay na. Purihin ng Panginoon, kinabukasan, balik kahapon, may in-applyan ako tapos, ayun, nag-exam, interview, tapos biglang sinabing, i-schedule ka na namin sa February 12. Ayun. Bale, andun yung gabay ng Panginoon sa hiling ko na matagal na hinihintay. Kaya papuri, pasalamat sa Panginoon.
Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. First time ko po na mag-testimony. At hindi po ako miyembro po rito. At ako'y nagagalak lang sa Panginoon sapagkat dapat nating parangalan ng Panginoon sa mga ginagawa niya. Hallelujah. Matagal na rin po ako na believers. At nahahamon po ako sa mga ginagawa ng Diyos sa gawaing ito. Sapagkat naniniwala ko na God is in this church. Ang Diyos ay kasama ninyo. Kasama natin po ang Diyos. Amen. At hindi ko alam kung mapapansin nila ako sa television. Sana mapansin po nila ako. At mapansin nila hindi ako kundi ang Panginoon na napakabuti sa inyong lahat. Amen. Hallelujah. Huwag po nating ikahiya ang Panginoon. Amen. At ang pasasalamatan ko lang ay ang napakadakilang Diyos na ginawa sa aking buhay. Minsan po may mga time na bumubungad po yung pintuan ng kamatayan sa buhay ng mga Kristiyano. At ako'y na-encounter ko po yan. Minsan na po dyan sa tinatawag na nightmare, nakikipaglaban po ako sa digmaang espiritual. Minsan true mind, nagre-rebuke ako kahit sa panaginip. Kasi talagang minsan, hindi natin alam kung kailan tayo aalis sa ibabaw ng lupa. Pero napakabuti ng Diyos kapag buhay po pa kayo. Buhay pa tayo. Amen. Hallelujah. At papasalamat ako sa Panginoon sapagkat ang totoo po talaga, ang ating spirito po ay aalis sa katawang ito. Amen. Sapagkat nakita ko na rin yung aking spirito humihiwalay sa katawang ito. Pero nung makita ko yung sarili ko, pababa na po ng hagdanan, sabi ko, parang hindi yata tama. Kasi po, may time na nung naaalala ko, sabi ng biyanan ko, nung nabubuhay pa siya, kasi nag-brown out sa kanila, sabi, anak, doon ka muna, punta ka muna sa bahay, tauhan mo doon kasi walang tao, walang ilaw. So nakita po doon na, make story short, nakatulog ako, second floor po yung bahay, may papag po sila sa taas, hindi ko na malayan, nakaiglip ako. Pero sa pakiwari ko, nakita ko, bumangon ako. Pagbangon ko, kita ko po yung sarili ko pababa na ng hagdanan. Pero nakita ko yung sarili ko nakahiga doon sa may papag. Teka, sandali. Parang hindi tama ito eh. Hindi tama. Sabi ko, balik. At namalayan ko, nagising ako. Ako na lang pa yung nandun sa bahay na yon ng biyanan ko. At walang ilaw, brown out. Sa takot ko, nang madali ako alis. Parang hindi tama eh. Iiwan ko na yung katawan ko doon sa higaan. Pero yung aking spirito ay pababa na ng hagdanan. At yan po ay, kung nagtuloy-tuloy yun po, maaaring hindi na po ako nakatayo sa harapan po ninyo. At itong huling nangyari sa akin ng, hindi ko malaman kung 2013 po ito, natatandaan ko na July 12, na kasi yung asawa ko, meron po siyang isinanla po sa kanya ng kanyang pinsan na bahay na silaki ng posporo. Hallelujah. So, sa kaliitan ng bahay namin ay isinanla sa kanya yung kabilang bahay. Magkadikit lang po. So, dahil po may something yung tao na yon at hindi siguro nakakakilala sa Panginoon. Pero ang nangyari po, napapunta po sa aming pangangasiwa yung bahay nila at nire-repair po namin. Kami ang tumubos ng bahay niya. Make story short, napunta po sa pagmamayari po namin. So may agreement doon na pinirmahan, 5 years contract. Pag hindi ito na natubos nila, maring ilitin namin. So nag-aalala sila, baka mawala yung bahay nila. Nangyari po, nagkaroon po ng hindi pagkakaunawaan. At yung bubong ay sira. Aking po nire-repair. So, nag-aalala yung may-ari. Dumating yung sa pagkakataon, nagkabaranggayan na. At nagkabaranggayan na po,
Habang nire-repair ko yung bubong, ang nangyari po nagsasalita na kung ng ano-ano yung may-ari, pati yung asawa. Pinabarangay kami. So, pabarangay sila, pero hindi naman nila sumisipot doon sa pag-uusap sa barangay. Ayaw nilang pakinggan barangay. Ang nangyari po, yung lalaki, yung pinsan ng asawa ko, ay dahil sa lagi na pong kinakausap, ayaw ko makipag-usap doon sa matinong ulo. Dahil hindi po kami magkaintindihan, sabi ko, pambihira naman kayo. Nagpapabarangay kayo, ayaw nyo naman pakinggan ng barangay. Tapos po, parang kayo pa ang nasusunod, parang kayo ang batas. Sa galit po nung pinsan ng asawa ko, minura niya po ako, siguro mga 3 meters. Pagmura niya sa akin, may tinutok na baril po sa akin. Pagtutok ng baril, akala ko pananakot lang. Akala ko hindi ko itutuloy. Habang ako nandun po sa bubong, nakatayo ako, kinalabit po niya. Pagkalabit niya, narinig ko na pumalo yung gatilyo, hindi pumutok. Pangalawa, hindi pumutok. Pangatlo, pumutok na po. Nung pumutok na, tinaas ko na po yung kamay ko. At ang nawika ko lang, sabi ko, totoo na ito. At ipinikit ko na yung aking mata. Habang pumuputok po yun, ang aking nasambit, nakataas yung dalawang aking kamay, sabi ko, Diyos ni Abraham, ni Isaac at Jacob, you are my protector. Hallelujah. 3 beses na pumutok yung baril. Ang naramdaman ko lang po yung talsik ng mga hollow block, yung buhangin, parang nauuka yung hollow block. Yun lang po nararamdaman ko. Yun po ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Makapangyarihan pala ang Diyos natin. Amen. Hallelujah. So hindi ko na pahabain. Purihin lang ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Ito pong ating kapatid, sa hindi po nakakaalam sa inyo, siya po ay solid and constant partner ng ministry. Kahit hindi po siya umattend ng revival, pag pumunta po yan, iniipon po niya. Ako naman ang nagparangal sa'yo, hindi ka naman ikaw nagsabi, kaya sa Diyos ang papuri. Kaya ang protection ay nasa sa'yo. Minsan po dadala yan 5,000, 3,000, at ikaw walang permanenteng hanap buhay, pero ang Diyos ay tapat at napakabuti. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa Amen po ba? Kung ako po'y magkukwento sa misyon, nung kami nasa Hanoi, at ako ay isa sa teacher ng Calvary International Bible School, ang babala sa amin, kailangang ang dating mo ay kay businessman. At dahil ako'y businessman, ang kinuha kong hotel, dahil hindi kami nasundo, gabi na, hating gabi kami dumating, walang sumundo. Ang sabi ko, ihatid mo nga ako sa 5-star hotel. Di totoo po ito. At nabook kami doon sa 5-star hotel. Dahil ako ay missionary. Hello? Dahil yung ibang missionary, kailangan dating nila mahirap. Hindi po, pagdating po sa mga communist country, kailangan dating mo, ang dating mo doon, ikaw ay negosyante. At alam nyo, kung mahina ka sa laman, huwag kang magmimisyonero. Dahil doon sa Ho Chi Minh, ang driver ko, kaya hindi nagsiselos ang asawa ko dahil alam niya mapagkakatiwalaan ako. Ang driver ko ay 18 years old na napakagandang babae. So paano kang sasabihin na misyonero ka? Nakaangkas ka sa bike. Motorsiklo. At pagdadating ko doon sa hotel, kasama ko ang mga misyonerong Amerikano. Sasabihin ng may-ari, Singaporean, oh, you have a good day, ha?
Dahil nga ang nagdadrive sa akin ay teenager. Pero hindi niya alam na kami pumupunta sa liblib at nagtuturo kami sa mga Vietcong na galing sa mga kabundukan. Hello? At nung magtapos sila, akap ako ng matatandang Vietcong at ako'y mahal na mahal. Dahil kung ano ang kanilang pagkain, pag hinalikan ako ng mga lalaki dito, hinahalikan ko rin sila dito kahit mabaho. Hindi, totoo po ito. Because when you love the people will love you in return. Kaya kung ikaw ay laging magtatakip ng ilong, ay huwag ka na magmisyon. Dahil sa misyon ay marami pong mabaho doon. Kaya nais kong ipaunawa na ang Pilipinas po ay missionary sending nation. At marami sa inyo ngayong gabi ay magiging missionary at ang dating mo ay madatong. Amen? Sapagkat isa sa bangko rito ang iyong magiging bangko doon sa 15 bangkong nakahilera dito. Amen? Ang lahat ng naniniwala pumadyak ng 15 at pumalakpak ng 15. Hallelujah! In the mighty precious name of Jesus. This is revival. Amen? This is revival. At magtatapos tayo sa isang talata lang dahil laging tandaan mo po, pag iisa-isahin ko yung aking mission, ako po ay nagta-travel na first class one time. At bakit ako naging first class sa Korean Airline? Business class. Hindi pala yung second floor. Mas mataas po yun sa business class. Alam niyo ang dahilan? Dahil ako'y nahuli. At idinadrive ako ng panganay kong anak, si Pastor Dexter. At ang sabi niya, Daddy, ang traffic. Mapagsasarhan ka. Ang sabi ko, hindi dapat akong mapagsarhan ng eroplano dahil yung ticket at passport ng 2 bishop na kasama ko ay nasa akin. Kaya nagpapadyak ako sa kotse. Pabutit hindi nabutas. Sabi ko, Panginoon, paabutin mo po ako. At umabot ako at ang sabi ng mga nasa information, sorry sir, close na ang gate. At ako uli ay nanalangin. Sorry sir, fully booked na po. Nagbulungan yung 2 Koreano. At ang sabi, pwede kayo ng 3. Dahil fully booked yung economy class, dinala kami sa first class. Alam niyo yung first class, mahaba ang legroom at ikaw ay nakapa D4. At ang sabi ng dalubhasang mangangaral, nung siya magpatutuo sa isang conference dito, more than 35 years hindi niya naranasang mag-travel ng business class. Pero si Greg Durante, wala pang 10 taon sa misyon, naka-first class na. Amen po ba? At ibig kong maranasan ninyo itong naranasan ko, amen. At mangyayari yan sa inyo if you believe. Amen po ba? If you believe. Do you believe? Mangyayari yan. Kaya sabihin mo, diabetes, umalis ka na. Sapagkat wala kang bahagi sa katawan mo. Lahat ng asukal sa iyong katawan ay malusaw. Fructose, glucose, malusaw ka. Sucrose, malusaw ka. At lahat ay magkaroon ng mahusay at malusog na pancreas. Hallelujah. In Jesus' name. Walang magkakasakit sa sino mang narito ngayong gabi. I declare that your body is protected by the power of the name of Jesus. Because you have a great destiny in the future. Amen po ba? Amen. At nasa Vancouver ako for the second time. Who is financing your trip to Canada? Papunta akong Toronto. At ang dating ko ay tourist. Dahil libre ang lahat. Dahil magkakasal ako ng miyembro ko sa Bulacan. 50-year wedding anniversary. At awa ng Diyos, patay na silang 2. Pero umabot po sila ng 80 years na mahigit. Kaya mga kapatid,
iiwan ko isa lang talata. Huwag ninyo itong kalilimutan. Kayo ba'y naniniwala na ang lahat ng sinasabi ko sa iyo ay totoo? Laging tandaan mo, kaya hindi sumasama ang loob ng aking pamilya dahil kasama ko sila pagminsan sa misyon. Hello? Dahil mayaman ang Diyos nating aking pinaglilingkuran. Simple lamang po yung talatang iiwan ko sa inyo ngayong 3 gabi at ito'y mangyayari sa inyo. Naniniwala ka bang ito'y mangyayari sa inyo? Naniniwala ka bang ito ay nasa iyo na? At ang sabi po ng awit 37:25, laging tanggapin mo ang salita ng Diyos kahit hindi mo maintindihan. I have been young. Ikaw ba naging bata? I have been young and now I'm old. Semicolon, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Ako ay naging bata noon at ngayon ako ay 66 years old na. Subalit kailanman ay hindi ko nakita na ang sumasampalataya sa Diyos, ang righteous po, lagi kang naniniwala sa Diyos at sa Kanyang salita na pinabayaan ng Diyos. Hello? Ni ang Kanyang mga anak ay naghihingi ng limos para sa kanilang pagkain. So tandaan mo ito, basta revival, magsama ka. Huwag mo sasabihin wala kang pera, dahil pag lagi kang nagdadala ng kaluluwa, bibigyan ka ng Diyos ng coaster. Amen. Salamat sa tatatlong naniwala. Pero laging tandaan mo po, nung sabihin ng Diyos, dahil ako po'y masunurin sa Diyos. Hindi ko po ipinagmamalaki ang aking sarili. Noon pong pumutok ang pinatubo. Tao na ba kayo noon? 1991. At ako ay may appointment doon sa sinimulang kong simbahan sa Polo, Valenzuela. Speaker ako nung linggong yon. So natulog ako ng maaga at nagising ng maaga. At pagbukas ko sa pintuan, sabi ko, nag-isno yata. Puting-puti yung mga dahon ng saging. Pati yung sahig, puting-puti. Hindi ko alam na pumutok pala ang pinatubo. Dahil laging tandaan mo, pag alam mo, maduduwag ka. Hello? At ang kotse ko noon na service ko sa simbahan ay Turana. Alam niyo yung Turana? Yun po ay 1980 pa na modelo. At wala pong air cleaner. At dahil hindi ko alam na nag-asphalt pala, ako'y hinadlangan na dahil nawala yung susi ng kandado. At ang sabi ko sa aking asawa, nasan ba yung lagaring bakal? Linagarin ko po yung ibabala na yon. Dahil wala akong alam doon sa nangyayari, kaya pinarangalan ng Diyos yung aking kamangmangan. Hello? At nung ilabas ko ang sasakyan, walang air cleaner, hihigupin niya ang lahat ng asphalt. Titirig ako sa gitna. Aba, umulan ng malakas, di walang alikabok. Hanggang sa simbahan, umuulan. At ang sabi ng mga kapatiran doon, alam mo, declare ako ng declare sa kanila at lahat sila ay nagsiyaman. Hello? So paniwalaan ninyo pag nagpapahayag ako at ikaw ay payayamanin ng Diyos. Huwag kang mag-aalinlangan dahil hindi ako bago sa paglilingkod. At dumating ako roon at ang sabi nila, ba't po kayo dumating pa? Makatwiran lang naman na hindi kayo dumating. Hindi niyo ba alam na pumutok ang pinatubo? Doon ako natakot. Sabi ko, pumutok ang pinatubo. Opo, ayan, kaya nga maraming alikabok. Ayan po, ang dami nga naman. Doon ako natakot at sabi ko, paano pag-uwi ko? Ang sikat ng araw ay napakatindi. Di puro alikabok. Pero sabi ko, Diyos ko, kung ako'y dinala mo rito na walang alikabok, kahit sa tirik ng araw, ililigtas mo yung sasakyan. Alam mo,
in-enjoy ko pa rin ang tanghalian. At nung ako'y pauwi na, umulan uli ng malakas. Palakpakan po natin ang Diyos. Ikaw, pag sumunod ka sa Diyos, ang Diyos ay gagawa ng mga himala. Amen. At dahil ako'y naging tapat sa hindi kotse ko, binigyan ako ng Diyos ng maraming sasakyan. Pero ngayon dadalwa na. Dati 7. Dahil ang 7 na lang sa amin ay 7. Pero hindi na ang sasakyan. Kaya nais kong sabihin mo sa iyong katabi, yung nangyayari kay pastor ay mangyayari din sa akin. Amen? Alam mo kung bakit mangyayari? Dahil wala kang trabaho. Pero meron kang pananampalataya. So ang kayamanan ko ay ang aking pananalig. At tutustusan ng Diyos yung iyong pananalig. Kaya atin pong unawain, simple lang po ito at huwag mo itong lilimutin. Hinding-hindi ka maghihirap. Ulitin kong muli, hinding-hindi ka maghihirap. Ulitin kong muling pasigaw, hindi ka maghihirap! Sapagkat nasa iyo ang Diyos. Kaya nga, magsanay ka na laging nananalangin. Kaya, naisulat niyo po ba yung mga himalang naranasan ninyo at prayer request? May naisulat po ba kayo? Meron po bang pulis dito? Wala. Ayan, hindi yung dahil atin sanang idadalangin. Pero hindi po bali. Dahil may nangyayari na pong himala sa kalangitan. Kakaroon po ng pagbabago sa buong Pilipinas. Kaya tandaan mong lagi, bawat piso mo ay nagiging palaso at sisirain ang mga gawa ng dyablo. Kaya ikaw ay mag-unat ng iyong kamay. At ang sabi ng Biblia, ang iyong sungay ay bakal. At ang iyong pangyapak ay brass. Ang sungay po sa Biblia ay power, ability. Kaya pag si Satanas ay linagyan ng sungay, it is about his deceptive ability. Pero ikaw po'y makapangyarihan. Ika'y makapangyarihan at sa kamay mo lamang pag-iyuyang tinaas, nagkakagulo ang mga demonyo. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang bawat inyong ipinagkaloob. This is fellowshipping for the ministry of the gospel for the saints. Kaya sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, hindi kayo maghihirap. At kailanman hindi kayo kakapusin. So I speak blessing into your life. And I will keep on declaring blessing into your life. Because the Holy Spirit is dwelling in your life. Because you are the temple of the Holy Spirit. So I declare that all this offering, these tithes and offering, is a mighty weapon for the salvation of those who are lost. Kaya't pagpalain ka ng Diyos at maluwalhati ang banal at dakilang pangalan ng Ama sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Manalangin po tayo. O Diyos, aming Ama, napakabuti mo. Kaya kaming lahat ay hinirang mo para pagpalain, itinangi mo para gawa ng lahat ng iyong kabutihan. Maging maunlad ang buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng pasigaw na Hallelujah, Amen. Praise God, Hallelujah. Purihin ng Diyos sa napakagandang natapos na mensahe. Restored prosperity greater than before.
Kaya yung word na restore, sangayon sa ating pag-aaral, ay yung dating nawala ay muling ibabalik, pero higit kaysa dati. At ang Diyos ay nasa restoration business. Repent and be restored. Ibig sabihin, magbago ng isipan upang ang Diyos ay makapagpanibagong panimula. Kaya napakaganda at napakahalaga na ating maintindihan at maunawaan. Tingnan natin ang kahalagahan ng ating pagpapatuloy sa salita ng Diyos. Paano nga ba maibabalik ang mga nawala sa atin sa mga nagdaang panahon ng ating buhay? At ano ba ang halaga ng restoration of prosperity? Meron bang pagkakatiwalaan tayo na tiyak na maibabalik sa atin ang lahat ng nawala? At ano ba ang halaga ng kasaganaan? Sa Zechariah 1:17, cry yet saying, thus saith the Lord of hosts, my cities through prosperity shall yet be spread abroad, and the Lord shall yet comfort Zion and shall choose Jerusalem. Kaya dito ay maliwanag na ang kaunlaran at kasaganaan ay kailangang nasa mamamayan ng mga lungsod, bagamat ito ay sa Jerusalem, ito rin ay totoo sa buhay ng bawat Kristiyano. At ang isang napakaganda kapag nagsimula tayo sa ating pagiging maalab, at ang pagiging maalab ay yung pagsasagawa ng ating mga narinig na katotohanan o pagsasabuhay sa mga narinig nating katotohanan. At kung titingnan natin, ito yung kapangyarihan ng Diyos na kikilos sa bawat isa sa atin para maibalik ng Diyos yung mga nawala sa atin noon ng higit kaysa dun sa mga nawala na mga pagpapala natin noon. Sa Ephesians 3:20, bilang pangalawang talata sa ating pagtayo sa pagnunumbalik ng kaunlaran at kasaganaan sa ating buhay, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Kaya kailangang ilagay natin ang ating puso't isipan sa kakayahan ng Diyos. He is able, He is capable, kayang-kaya niya at pwede niyang gawin sa iyo. Pero laging ating unawain, give something to God that He can work on. Magbigay ka ng bagay sa Diyos na kaniyang pwedeng trabahuhin. Your giving is one of the best thing that God can work on. So when you give to the gospel of Jesus Christ, God has something to work on. So your giving will mightily let the power of God that is in you, in me, in us, that power will work exceeding abundantly above all that we ask or think. So I will pray to your giving at this moment. Decide today to give and let that amount be valid in your mind as you believe it. Let it be clear and let it be given to this ministry starting now. So I pray in the name of Jesus, Father, let your power to work. Let your ability to restore prosperity in the life of these your people whom you love maganap at mangyari, at hayaan mong yung kanilang ipagkakaloob sa ministeryo mong ito ang iyong maging kasangkapan so that you can do exceeding abundantly above all at ibalik mo ang lahat ng nawala ng higit kaysa dati. Sa iyo ang kalwalatian, sapagkat ang kadakilaan mo ay aming pinagtitiwalaan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.
Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari niyo rin po kami mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakikinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Malugod po namin kayong inaanyahan sa aming Friday Night Revival sa darating na April 3, April 10, April 17, at April 24. Kahit sino ka man, saan ka man naroroon, maaari kang dumalo sa gawain ito at ito po ay walang bayad. Ito po ay magaganap sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries.